Inaasahang mas lalakas ang produksyon sa agrikultura at madaragdagan ang pagkakakitaan ng mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs sa Palayan City, Nueva Ecija sa sandaling may sakatuparan ang ipinanukalang Rehabilitation and Improvement of Settlement Economies o RISE project ng Department of Agrarian Reform o DARA. Sa pakipagtulungan ng Sanyo Consulting Firm mula sa Japan, nagsagawa kamakailan ng DAR ng site validation at field consultation para sa nasabing proyekto na sasaklaw sa Bungabon Stock Farm Reservation Palayan City Resettlement Area Parcel E. May kabuang lawak na 2,102.9117 hektarya ang lugar na sumasaklaw sa mga barangay ng Marcos Village, Imelda Valley, Atate, Sapang Buho at Singalat. Tinatayang 1,933 Agrarian Reform Beneficiaries at ilang Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs ang makikinabang sa proyekto. Karamihan sa mga benepisyaryo ay nagtatanim ng palay, sibuyas at iba't ibang gulay. Ayon sa DAR, layunin ng RISE project na maisulong ang napapanatiling pag-unlad sa mga komunidad ng agrarian reform sa pamamagitan ng pagpapataas ng produktibidad sa pagsasaka, pagpapalakas ng mga lokal na negosyo at pagpapabuti ng mga pasilidad para sa post-harvest at marketing ng mga produktong agrikultural. Isa sa mga pangunahing panukala sa ilalim ng proyekto ang pagtatatag ng Marcos Village Vegetable Processing Enterprise kung saan ipoproseso ang mga lokal na gulay at prutas upang gawing mix, vegetable at fruit crisps. Inaasang magbibigay ito ng dagdag na hanapbuhay at mas mataas na kita sa mga ARBs at kanilang mga samahan. Bilang bahagi ng isinagawang validation, sinuri ng DAR at ng delegasyon mula sa Japan ang mga taniman, isang umiiral na post-harvest sorting facility sa Barangay Marcos Village at isang onion cold storage facility sa Barangay Caballero upang matukoy ang mga kinakailangang suporta at karagdagang infrastruktura. Nakipagpulong din ang mga kinatawan ng DAR at ng Japanese delegation sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan, mga ARBO at mga kinatawan ng indigenous peoples upang talakayin ang kasalukuyang kalagayan ng komunidad, mga pangunahing pangailangan at mga posibleng bahagi ng proyekto. Kapag naaprubahan at naipatupad, inaasahang magiging malaking tulong ang RISE project sa pagpapalawak ng kabuhayan, pagpapataas ng ani at pagpapalakas ng lokal na ekonomiya sa Palayan City. Bahagi rin ito ng layunin ng gobyerno na higit pang paigtingin ang suporta sa mga agrarian reform communities sa pamagitan ng pagpapaunlad ng mga negosyo at mga programang pang-agrikultura. Palalakasin pa ang kabuhayan ng mga Agrarian Reform Beneficiary Organizations o ARBOs sa Nueva Ecija matapos formal na magkasundo ang Department of Agrarian Reform o DAR at ang Philippine Carabao Center o PCC sa pagpapatupad ng mga programang magpapalawak sa dairy enterprise ng mga samahan ng mga magsasaka sa lalawigan. Isasagawa ang inisyatiba sa ilalim ng Partnership Against Hunger and Poverty o PAHP project na naglalayong mabigyan ang mga kwalipikadong ARBO ng teknikal na kaalaman, pagsasanay at iba pang suporta upang mapalakas ang kanilang organisasyon, mapataas ang produksyon at makalikha ng pangmatagalang kabuhayan para sa mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARBs. Formal na nilagdaan ang Memorandum of Agreement ng mga kinatawan ng dalawang ahensya sa pangunguna ni Supervising Agrarian Reform Program Officer Meng Ocampo para sa DAR Central Luzon, Provincial Agrarian Reform Program Officer Eden Ponyo ng DAR Nueva Ecija at Executive Director Lisa Batad ng Philippine Carabao Center. Ayon sa DAR, layunin ng PAHP project na pag-isahin ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang mabigyan ng sapat na teknikal na suporta, pagpapalakas ng kakayahan at mas malawak na oportunidad sa merkado ang mga organisadong ARBO.
Sa pamagitan ng kasunduang ito, inaasang mas mapauunlad ang kakayahan ng mga samahan sa pamamahala ng dairy enterprise, pagpapataas ng produksyon ng gatas at pagpapalawak ng kanilang mga pinagkakakitaang kabuhayan. Bukod dito, nakatutulong din ang programa sa pagpapalakas ng seguridad sa pagkain at pagpapasigla ng ekonomiya sa mga komunidad sa kanayunan. Ipinunto rin ng DAR na ang proyekto ay bahagi ng patuloy nitong programa na hindi lamang nakatuon sa pamahagi ng lupa sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo, kundi maging sa pagbibigay ng mga serbisyong magpapataas sa kanilang produktibidad, katatagan at kakayahang maging ganap na self-sufficient. Sa tulong ng teknikal na kaalaman ng Philippine Carabao Center sa Dairy Production at Enterprise Development, inaasang makabubuo ang mga arbo ng matatag at napapanatiling negosyo na magbibigay ng pangmatagalang oportunidad sa kanilang mga miyembro at magpapataas ng kanilang kita. Ang inisyatibang ito ay kaakibat ng layunin ng pamahalaan na higit pang mapaunlad ang sektor ng agrikultura, mapatatag ang seguridad sa pagkain, at makapagbigay ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan ng mga mamamayan sa kanayunan. Mahalagang hakbang tungo sa modernisasyon ng agrikultura ang isinusulong sa Nueva Ecija matapos bumisita at magsagawa ng Corte Sicol sa pamahalang lungsod ng Cabanatuan ang mga kinatawan ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM at Department of Agriculture Regional Field Office 3 o DARFO 3 noong Hulyo 7 kaugnay ng implementasyon ng proyektong Automatic Weather Station o AWS for seed production. Ayon sa mga opisyal, ang naturang proyekto ang magiging kauna-unahang automatic weather station na itatayo sa buong lalawigan ng Nueva Ecija. Layunin nitong magbigay ng mas tumpak at real-time na datos hinggil sa lagay ng panahon na magsisilbing mahalagang gabay sa mga magsasaka lalo na sa pagpaplano ng produksyon ng dekalidad na binhi. Sa pamagitan ng AWS, inaasahang mas mapapahusay ang weather monitoring sa lalawigan, kabilang ang pagsukat ng ulan, temperatura, halumigmig, bilis at direksyon ng hangin at iba pang mahalagang impormasyon na makatutulong sa tamang pagpapasya ng mga magsasaka sa pagtatanim, pag-aani at pamamahala ng kanilang mga pananim. Mahalaga rin ang naturang teknolohiya sa paghahanda laban sa epekto ng pabago-bagong klima at matitinding kondisyon ng panahon na isa sa mga pangunahing hamon sa sektorang agrikultura. Sa pamagitan ng maagap at eksaktong weather data, mababawasan ang panganib ng pagkalugi at mapatataas ang produktibidad ng mga sakahan. Ang proyekto ay inaasang magiging malaking suporta sa seed production program ng pamahalaan at bahagi ng patuloy na pagsisikap na isulong ang makabago, epesyente at climate resilient na pagsasaka sa Nueva Ecija na kilala bilang Rice Granary ng Pilipinas. Inaasahan naman ng mga kinauukulang ahensya na sa sandaling maging ganap na operational ang kauna-unahang automatic weather station sa lalawigan, mas mapapalakas ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at ng mga magsasaka na magriresulta sa mas mahusay na pagpaplano ng produksyon at mas matatag na seguridad sa pagkain sa rehiyon.